Mandaluyong. Meron. Dalawa yata, no? Sila Hazel at saka si Leia. Tama? Yan. Yan. Welcome po kayo, Sister Hazel, at saka si Leia. JFC Mandaluyong po yan. Siyempre, yung kanilang kaibigan na invite po nila dito, si Jimboy. Yan. Welcome, Jimboy, sa Jesus First Christian Ministries. So, nasa na yung mga kapatid natin na mga nakaupo dyan? Ha? Nag-CR? So, purihin po ang Panginoon. Meron pa po, sila, si Sister Sina. Ayan, Sister Sina. Yun. At saka si Brisan, at saka Rowie, yung kanyang mga kapatid, pamangkin. Ayan. So, purihin po ang ating Panginoon. Si Sina po, ano po yan? Galing pong Riyadh yan, Kailan lang po yan umuwi, at siyempre sila po ay madalo sa Jesus First, sa Riyadh. Kaya, purihin ang Panginoon. Zina, welcome kayo sa Jesus First Christian Ministries. So, purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong pagsamba sa ating Diyos. At syempre, kulang po ang pagsamba pagka wala po yung salita ng ating Panginoon. Dahil lagi nating tatandaan na hindi pwedeng sinasamba natin ng Diyos, tapos yung salita niya ay hindi naman natin pinapakinggan, hindi natin pinag-aaralan, o hindi natin lalo higit sa lahat isinasabuhay. Kasi po, ang tunay na pagsamba, tandaan natin, ay yung tayo ay namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kasi sabi nga ng Biblia, anuman ang ating ginagawa, gawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Diba yun po? So ibig sabihin, nasa church man tayo o wala man tayo sa church, saan man tayo naroon, ano man yung ginagawa natin, dapat lahat ng ating ginagawa ay pagsamba na nakalulugod sa Diyos. Siyempre, para malaman natin yun, kailangan natin alamin, saliksikin yung mga salita ng ating Panginoon. Dahil yan po yung pinakamahalaga sa buhay po natin, yung salita ng Diyos. Tapos, kay Satanas, pinakamahalaga din yon na yun po ay kanyang alisin, nakawin sa ating puso't isip. Dahil pagka yan po ay ating yung pinabayaan, pag hindi natin yan napangalagaan sa ating mga buhay, ay sa malamang na malamang, tayo po ay malalayo talaga sa ating pananampalataya. Kasi laging ahadlangan ng dyablo, yung paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kinakailangan po natin, ating bantayan, pangalagaan. Kaya nga ang salita ng Diyos, laging meron siyang yung babala. Yung iba po hindi naniniwala dyan, ay hindi na pastor kailangan yan. Basta ang Diyos makapangyarihan. Sasabihin gano'n, bahala na ang Diyos sa atin. Ay, mga kapatid, totoong makapangyarihan ng Diyos. Pero lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, ay binigyan ng sariling kapasyahan. Kung magpapasakop ba tayo sa Kanya o hindi. Kung makikinig ba tayo sa Kanya o hindi. Kung susunod ba tayo sa Kanya o hindi. Gaya ng nangyari kay Eva at Adan. Gaya ng nangyari kay Satanas. Mga kapatid, si Satanas, nasa langit na nga yun di ba? Naandun na siya sa piling ng Diyos kahit nga si Eva at Adan
ay nilagay na sila doon sa Garden of Eden para pamahalaanan yung buong daigdig. Pero nakinig pa sa masama. So kahit ngayon sa atin pong buhay, kaya kinakailangan po maging maingat tayo, lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon. Ano na po, palapit na lang palapit ng palapit yung pagdating po ng ating Panginoon. O gaya po nung na-share kanina, bago po tayo sumamba, na meron tayong inaasahan ang mga mananampalataya, Yung mga walang pananampalataya sa Diyos, di kumikilala sa Kanya, yun, yung mga hopeless talaga yun, walang inaasahan yun. Pero tayo, meron po tayong inaasahan. Ang malaking tanong po, kung talagang umaasa tayo, talagang iniintay natin yun, yung iba kasi hindi ginagawa yun, mga kapatid. Kaya parang yung pamumuhay ng ibang Kristiyano, ay lang. Wala lang. Basta't makapag-church lang, ganun. Basta makadalo lang. Ganun yung ginagawa ng iba. Alam niyo po, yung pagsunod sa Panginoon, may yan kapalit yan Sabi nga yung ang halaga ng pagiging alagad. Kailangan anuhin mo yan kinakailangan bayaran mo yan Hindi madali, mga kapatid. Kaya nga ang sabi, kalimutan ng sarili, magpasana ng krus, sabing ganon, sumunod tayo sa Panginoon. Diba ganon po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung basta lang, nanampalataya ka lang. Gaya ng sinasabi ng iba. Basta nanampalataya na tayo, pastor. Okay na yun kasi sabi ng Biblia, ang sumampalataya ay maliligtas, ang hindi naman paparusahan. Pero anong ibig sabihin ng pananampalataya? Yung word lang na pananampalataya, ganun lang, manampalataya tayo. Ang demonyo nananampalataya rin naniniwala din si Jesus yung tagapagligtas. Di ba? Naniniwala yung demonyo na ang Panginoong Yesus yung magpaparusa at hahatol sa lahat. Kaya sabi nung demonyo, naparito ka ba para kami parusahan na? Naniniwala. Tayo, mga Christian, alam natin lahat yun. Pagka-faith natin, katulad lang nun, ang kaibahan lang, yung demonyo hindi sumusunod sa Panginoon. Si Satanas hindi sumusunod sa Panginoon. Ngayon, pag sinabi natin Kristiyano tayo, tapos di tayo sumusunod sa Panginoon, paano mo sasabihin ngayon na ang pananampalataya mo totoo? Hindi po yan tatalakayin natin. Ang tatalakayin po natin, ay yung mga babala, yung mga tatak. Yung 7 mga tatak na binabanggit po yan, sa Revelation, At syempre, yung parallel po niyan ay yung nasa Matthew 24. Alam niyo po ito, siyempre yung iba, mga bago pa lang dito, napapakinggan, Siyempre, pagka tayo nakikinig na salita ng Diyos, minsan din natin naiintindihan yung iba, yung binabasa natin. Kasi yung iba hindi pa nagbabasa ng Biblia. Yung iba naman, kahit nagbabasa na ng Biblia, ay hindi pa rin nauunawa masyado yung binabasa niya. Kaya mahalaga po yung tayo, yung ganito, yung nag-aaral, nagtuturuan. Kaya po yung yung church, mayroong mga discipleship, ganon, may mga fellowship at kung ano-ano pa, may mga Bible study, may mga meetings, ganon. Dahil yun yung mahalaga para mapuno talaga, maintindihan natin yung mga salita ng ating Panginoon. Dahil minsan nga, kahit nag-aaral na yung mga Christian, napapalayo pa . Paano pa kaya? Nalilimutan. Paano pa kaya kung hindi tayo nag-aaral, nagbabasa, Hindi natin binubuksan yung ating mga Biblia o kaya hindi tayo nakikinig. Kahit nasa church, yung iba, kahit nasa church lang . Pero hindi nakikinig. Parang nagpapalipas lang ng oras. Kaya ito po yung ating tatalakayin, yung pong mga sinasabi yan, sa
Revelation. At alam niyo po kung ano yung mga 7 tatak na yan, yan yung mga palatandaan, na dadating na ang Panginoon at yung tinatawag na mangyayari na yung mga dakong kawakasan. Sabihin niyo na naman, Pastor, mukhang tatakutin mo na naman kami. Hindi po, yan pong lahat na ating tatalakayin ay nasa Biblia na itinuturo ng mga apostol, kahit ng mga propeta, lalo-lalo na ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga tatak na yan ay mga palatandaan na ang Panginoong Yesus ay talagang malapit nang dumating. Opo. Kaya buksan po natin yung ating isip. Kaya yung mga nag-a-absent sa church, yung mga nag-a-absent palagi sa church, sayang yung mga hindi nila napapakinggan. Opo. Kasi importante po ito. Sabi diyan, ang isa sa pinakamalinaw, kung hindi man pinakamalinaw na pangitain tungkol sa pagwawakas ng panahon ay ang pinagkaloob kay propetang Daniel. Magbabasa muna tayo ng mga talata sa Lumang Tipan katulad nung sinabi ni propetang Daniel na inihayag sa kanya ng Diyos kung ano yung gagawin ng Diyos sa dakong wakas. Kasi si Daniel po yung diyan talagang hinayagan ng ating Panginoon. Kaya dito muna tayo magsisimula. Lang to yung mga bahagi lamang po dito yung ating babasahin. Pero ang bibigyan po natin ng diin ay yung sinasabi po sa pahayag at ganun din sa Mateo. Kasi po yan parallel po yan kahalintulad siya o katulad po yung mga binabanggit po ng aklat ng pahayag at ganun din dun sa tinuturo ng ating Panginoong Yesus dito sa aklat ng Daniel. Sabi nga po diyan, siya ang binabalikan ng mga apostol at maging ang Panginoong Yesus upang ipaliwanag ang mga gagawin ng Diyos sa mga huling panahon. Ito ay dahil sa napakatiyak na mga hula ni Daniel na mangyayari sa hinaharap. So ating aralin ang mga ito mula sa kanyang mga pinahayag. Magsisimula muna tayo sa pagbasa rito sa Daniel 9:24 hanggang 25. At ating alamin kung paano tayo magiging handa sa mga bagay na mangyayari. Sabi po diyan, tingnan niyo po. Sabi diyan, 70 sanlinggo. Sabi pong gano'n, yung 70 weeks. Yan po yung ibig sabihin yan 70 sanlinggo. Ang pinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang. Teka, meron po akong inihanda rito. Para hindi po pamalo to sa inyo Gusto ko lang para po. Sabi, 70 sanlinggo ang pinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panguhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. So ibig sabihin may itinakdang 70 weeks. Para mangyari, para po yan, ito na po yung mga maganap. Mawala na yan, Kasi dadating naman talaga yung lahat na yan, Na pagka naghari na ang Panginoon, Pero kinakailangan mangyari muna itong 70 sanlinggo, yung 70 weeks. Sabi diyan, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanlinggo. So, ibig sabihin, 7 times 7. Tama? Sige, unti-unti natin. At 62 sanlinggo.
Ibig sabihin, 62 times 7. Mamaya po, papaliwanag natin, ha? Para maintindihan natin. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa mga tuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Ano? Parang babasahin mo, hindi mo kaagad maintindihan yan. Ano, kung basa ka lang ng basa, kung hindi sasaliksikin, ano ibig sabihin ng Pastor 70 weeks? Ano ibig sabihin ng 70th weeks? Ano? Anong ibig sabihin nung yung magiging 7 sanlinggo, ano? At 62 sanlinggo. Ito po yan, mga kapatid, ano? Taliwas sa ating kagawian sa mga Hudyo, ang kahulugan ng linggo ay 7 ng anuman. Sa kanila, ang linggo ay bilang ng araw, taon. Halimbawa, yung 1 linggo, sa kanila, ang bilang nun 7 taon. Hindi. Iba yung, may bilang siya na 7 araw, may bilang din siya na 7 taon. Pagka binabanggit nila, ano yung tinatawag na 1 linggo? Kasi ano siya, yung ang tawag dyan, matalinaga. Ibig sabihin, sa Hudyo, ano po? Sa Hudyo, ang kahulugan ng linggo ay maaring, ay 7 ng anuman. Sa kanila, ang linggo ay bilang ng araw, taon, buwan at iba pang mga binibilang. So sa hula ni Daniel, malinaw na ang tinutukoy na mga linggo ay linggo ng mga taon. Sabing ganon. No? So sa konteksto, ang 7 linggo ni Daniel ay 70 tig-7 taon. Kaya 490 kasi 7 times yan. Sige, kwentahin nyo. Sige. Tama, di ba? 490. Ano? Kaya yung, sabi dyan, gayon din naman sa kanila, ang 1 buwan ay 30 araw at ang 1 taon ay 360 araw sa mga Hudyo. Ito ay nilalarawan sa mga sumusunod. Inano ko lang siya, pinakita ko lang po sa inyo, mga kapatid. Tuloy, sister. Kung ano ang ibig sabihin po nung sinasabi po doon sa aklat ni Daniel. Bakit gano'n ang mga binabanggit? Di ba? Yung 70 sanlinggo ni Daniel. Ano po? At yung pong ito na nga po. Ito po ibig sabihin niyan, mga kapatid. So yung binabanggit po doon sa Daniel, siya yung 7 weeks of years at saka yung 62 weeks of years. Pag tinimes mo sa 7 yan, 49 years. Pag tinimes mo rin sa 7 yan, 434 years. Tama? Nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo ba, mga kapatid? Ha? Nakukuha nyo? Amen? Parang nahihirapan. Pati ako nahihirapan din eh. Pero alam nyo po, yung 70 weeks, 490 years. $490. Alam niyo po yun, yung 490. Tama. Tama. O may tama kayo. Joke lang. Yung 70 weeks ni Daniel, binanggit po kasi, di ba? 490 years po yun. Kaya yung 7 weeks, yun po yung 49 years, yung rebuilding of Jerusalem. Mababasa natin yan doon sa Esdra. Ay napakahaba po niya. Pag binasa po natin yan, hindi tayo matatapos dito sa ating tinatalakay. Nasa introduction pa lang tayo. Yan.
So, ibig sabihin, kasi nga, ano yan, nawasak yung Jerusalem eh. Itinayong muli yan, sa loob ng 49 years. Yung unang-una, doon sa tinatawag na 70 weeks ni Daniel. Tandaan natin 490 years po yan. Po? Tapos nangyari po yan, dito po, sa panahon ni Artaxerxes. Po? Itinayo po yan. Ngayon, yung pong natitirang 434 years, ito po yung period of time leading up to Messiah the Prince, po, na kung saan po, yung dumaan yung mga panahon na yan, hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Ay ngayon, hindi namatay siya, at umakyat na siya sa langit. So, ang nangyayari po mga kapatid, so itong taon na ito, naganap na po yan lahat. Yan pong tinatawag na 7 weeks of years at saka yung 62 weeks of years. Naganap na po yan, yung 49 years na yan at saka itong 434 years. Pag pinagsama mo yan, ilan? Pag pinagsama, sige yung ito, 434 saka 49. Plus, 483. Di 483. Kanina, ang bilang natin, 490. Kasi 70 weeks eh. So may natitira pang 7 taon. Yung 7 taon na yon, eto yon. Hindi pa nangyayari yan. Kasi naandito tayo, the present church age. Nasa church age po tayo. Ngayon po, nasa church age po tayo. Church gap. Nangyari na po ito, kaya nga ang Panginoong Yesus, nandun na sa langit eh. Ngayon, nasa present church age tayo. Ito po yung ngayon, di ba? Etong huling 7 taon, yung Daniel 70th week, yan yung huling 7 taon na hindi pa nagaganap. Pero naandito po tayo. Mangyayari pa lang yan. At dito natin tatalakayin yung mga 7 tatak. Kasi yung mga 7 tatak na ating tatalakayin, dito magaganap sa Daniel's 70th week. Hindi pa yan nangyayari. Mangyayari pa lang. Kaya pag dumating ito, mga kapatid, ibig sabihin, talagang malapit nang dumating ang Panginoon. O sige. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo na para sa isip natin, naka-frame. Po? Ayan sabi, di magsisimula tayo ngayon dito sa sinabi ng Panginoong Yesus, yung itinuro niya, sabi, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siyang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitira bago sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Kita niyo po Ibig sabihin, babalik muna ang Panginoong Yesus, pagkatapos susunod yung katapusan ng mundo. Siyempre, pagbalik ng Panginoong Yesus, meron siyang kukunin. Sino? Ang linaw, tinanong po siya ng mga alagad kung kailan mangyayari po yan. Ang tanong, ano po ang magiging palatandaan? May palatandaan ba?
Meron. Kaya nga po tatalakayin natin eh. Ano? Sabi diyan, ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo. Dadating po yun. Tapos yung iba, di ba, parang wala lang. Parang nung panahon ni Noe. Nung panahon ni Lot. Kaya pag nagbasa kayo ng Biblia, mga kapatid, di ba, minsan sasabihin ng Panginoong Hesus, ang pagdating ng anak ng tao ay parang katulad nung panahon ni Noe. Nung panahon ni Lot, ang mga tao, ganito ginagawa, ganire, ganyan. Di ba yun po yung kailan nagbabasa po tayo ng Biblia para nare-remind tayo lagi ng banal na espiritu. Susunod. Sabi diyan, malinaw po ang tinuruan ng Panginoong Hesus noong narito pa siya sa lupa na walang nakakaalam ng tiyak na araw, oras ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, tinuro niya ang mga tiyak na pagkakakilala na malapit na ito sa pamamagitan ng mga nangyayari sa ating panahon at kapaligiran. Kaniya pangang hinikayat ang mga alagad na matuto mula sa aral ng puno ng igos upang kanilang mabasa ng tama ang mga katakdaan ng panahon. So ito ang tinuturo ng pahayag ng 7 mga tatak o yung selyo na ating aaralin. Tayo po ngayon ang babasa uli sa pahayag 1 hanggang 10. Bibinisan natin para matapos. Baka mag-alanganin na naman. So, ako na po magbabasa. Ito po yung salaysay ni Juan sa kanyang mga nakita. Nakita ko sa kanang kamay na nakaupo sa trono ang isang kasulatan na may sulat ang loob at labas at sinarhan ng 7 selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyariang anghel na nagtanong ng malakas, sino ang karapat-dapat na mag-alis sa mga selyo at magbukas sa kasulatan? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbubukas o tingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa mga pinuno, huwag kang umiyak, tingnan mo. Ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa 7 selyo, magbukas sa kasulatang nakarolyo. Sino yun? Si Jesus. Siya po yung sabi diyan, siya po yung ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David. Di ba ang Panginoong Hesus yung tinatawag na Lion of Judah. Tapos si Satanas, nagkukunwaring leon. Sabi niya, di ba sabi, bantay kayo, ang diablong kaaway ninyo, ay parang liyong. Pero ang tunay na leon, siningit ko lang, parang medyo ito ang tunay na leon. Sabi diyan, so pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na pinatay na. Di ba? Sino yun? Si Jesus. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na pinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay at nang nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at mga gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inawit nila ang isang bagong awit, ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. So sino tinutukoy? Ang Panginoong Hesus, di ba? Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ano po ha? Ayan. Hindi ko na po yan masyado kasi ang haba nito eh. So parang ganito po yung scroll na may mga seals. 7. Kaya yung 7 tatak.
Ano po? Sino lang ang may karapatang magbukas niyan? Ang Panginoong Yesus. Sabi diyan, so bakit kailangan nating maunawaan ang mga 7 tatak? Sabi po diyan, sapagkat ipinapakita ng mga ito ang mga mangyayari bago dumating ang wakas ng panahon. Tiyak po ang mga tandang mangyayari bago dumating ang Panginoong Yesus at ang wakas ng panahon. Sa katunayan, ipinauna na itong ihayag ng mga propeta, ng mga apostol at maging ng Panginoong Yesus mismo. Ang dahilan ay upang babalaan ang mga mananampalataya bago dumating ang wakas ng panahon. Kaya mahalaga po na maunawaan natin ang mga sinabi nito upang hindi tayo mailigaw at malinlang sa mga mangyayari sa ating panahon at kapaligiran sa halip na mapaghandaan ito. So sabi diyan, inatasan si Juan, kaya sabi niya, kaya't isulat mo ang iyong nakita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa pagkatapos nito. Ayan, tuloy-tuloy na tayo kasi nga haba po ito mga kapatid. So inatasan si Juan na isulat ang mga bagay na kanyang nakita dun sa langit kasi pinahayagan po siya, di ba? Yung pong revelation. Ano po? Ang mga bagay na mangyayari sa kasalukuyan at mga bagay na mangyayari pa lamang. So ito rin yung salaysay ng Panginoong Jesus. Di ba? Kaya di ba inano ng Panginoon, sinalaysay sa mga alagad nung tanungin siya, kailan po mangyayari ang mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sige. Ayan. Ang Panginoong Yesus ay hindi nagkait, manapa ay tumugon sa hiling patanong ng mga alagad tungkol sa mga tanda ng kanyang pagbabalik at sa pagwawakas ng panahon. Ito po marahil ang dahilan ng kanilang tuwirang pagtatanong. So bakit po mahalaga yung mga tanda? Sabing ganyan, sapagkat ang mga ito ay nagbababala rin sa ating mga Kristiyano sa kasalukuyan. Nagbababala po yan sa atin. Sino binababalaan? Tayo. Yung hindi Kristiyano, hindi po kasama rito. Kasi hindi naman nila alam to eh. Lalo na kung hindi naman nananampalataya, hindi naman kinikilala ang Panginoon, hindi naman naniniwala sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi rito, ang 7 mga tatak o selyo, ang mga palatandaang mangyayari bago dumating ang Panginoong Yesus at ang wakas ng panahon. Ito po ay malinaw na pinaliwanag ng Panginoong Yesus nung siya ay kasama pa ng mga alagad. Gayon din ang salaysay ng pangitain ni Juan na inihayag sa kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga salaysay na ito ay tumutugma sa isa't isa at parehong nagbababala sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyan. So ano po ba yung tinuturon to sa atin? Malinaw na ang binabadyang mga pangyayari ng 7 mga tatak. Ano po? Dadating po yan. Ang rapture ay hindi magaganap sa simula ng mga paghihirap. Sa gitna ng mga paghihirap o sa dulo ng mga paghihirap ng huling linggo, huling 7 taon ni Daniel. Ito ay magaganap sa matapos ang kalagitnaan, pagkatapos ng kalapastangan ng walang kapantay o yung abomination of desolation at bago ang 7 tatak na inihula. O, di ba? 7 tatak yung ating tatalakayin. So, yung rapture, mangyayari po pala doon sa pagitan ng 6 na tatak at 7 tatak. Wala pa tayo sa unang tatak, ha? Number 3, pinaliwanag din ng Apostol Pablo ang tungkol sa pangyayaring ito. Ito rin ay tumutugma sa isinulat sa Mateo at sa Pahayag. Parallel po yan. Magkakatulad po yan. Kaya po kinakailangan nating talakayin para makapaghanda tayo palagi. Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yung 7 taon. Hindi nyo ba napansin? Laging yung Israel ang issue sa gera. Dapat panahin nyo yun. Dahil ang ng Panginoon pinapaalalahanan dito, una yung mga Hudyo. Kasi ang kausap ng Panginoong Yesus ay yung mga alagad.
ng mga Hudyo. Pero, yung sentro ng mga pangyayaring ito ay sa Israel. Ano po? Pero, apektado yung buong mundo. Mga kapatid. Kaya sabi po rito, ito yung unang selyo. Na mangyayari. Mangyayari pa lang. At mangyayari to doon sa 7 taon. Kailan mangyayari yun, Pastor? Ay hindi natin alam. Pero mukhang na. Yung parang palapit siya. Dahil sa nangyayari po ngayon. Sabi diyan, di ba pahayag yan, nakita kong inalis ng kordero una sa 7 selyo. At narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilanganika. At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Ayan. Alam niyo po, ibig sabihin yan. Di ba? Yan po yung yung impluensya ng Antikristo. Kasi darating po talaga yung tinatawag na Antichrist. Na akala po ng bansang Israel, yun yung Christ na tagapagligtas nila. Kaya kita nyo po yung gulo po sa dyan sa Middle East. Di ba ang sentro po yung Israel, mga kapatid. May tao pong darating dyan. Halimbawa, nagkakagulo na po. Nagkakagulo na po, halimbawa, yung mga bansa. At yung Israel ang laging dyan nagiging sentro Papasok po yung tinatawag na Antichrist. Siya yung mamamagitan. Kumbaga, para magkaroon ng peace deal. Hindi pa po yun nangyayari ngayon. Mga lang yan, mga pasimula, parang ganon. Pero doon pa punta. Sabi diyan, sumagot si Jesus, yung parallel, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Yung bang Christian pwedeng maligaw? Oo, lalo na pagka meron kang manliligaw. Yung manliligaw. Kaya nga po pinag-iingat may posibilidad na maligaw. Dahil meron nga darating, lalo-lalo na yung Antichrist. Ay ngayon nga po, di ba? Maraming mga nagpapanggap, sila daw yung Bisaya, sila daw yung Kristo. Meron nga nakakulong na Misayad. Hindi Misaya. Misayad. Ay. Ang dami ngayon. Tapos yung mga reliyon na pinagpipilitan nila na kami yung tagapagligtas. Kaya ito yung pangalan namin. Incomplete. Halimbawa. Ano ba yun? INC. INC Hindi, joke. Kaya sabi po dyan. Kaya ito po yan, yung unang selyo, puting kabayo. A peaceful conqueror. Kumbaga, Parang, siyempre, siya yung parang mamamagitan tapos kikilalanin siya ng mga ng buong daigdig. Malaking magiging impluwensya niya yung Antichrist na yun Mangyayari po yun, mga kapatid. Ito yan. Tandaan natin, 7 years po yan. 3.5. Yung ating tinatalakay ay yung 7 selyo. Mangyayari po yan doon sa loob ng 7 years. Ito po tayo yung una. Ano po, sister, anak?
Sabi diyan, ang unang tatak o selyo ay tumutukoy sa Antikristo na inihula ni Propetang Daniel na sinabi naman ng Panginoong Yesus at ng mga apostol pa at ng apostol Pablo, siya ay gagawa ng kasunduan sa maraming tao. Lalawak ang kanyang impluwensya at kapangyarihan sa mga bansa dahil sa kanyang katusuhan at panlilinlang. Pero wala pa yan sa ngayon. Yung iba sinasabi, baka si ano na yan, si Presidente Trump. Di ba? Di ba parang medyo siya, parang ganun yung pero hindi pa natin sigurado 'yon. Sabi diyan dahil dito magkakaroon ng pandaliang kapayapaan o panandaliang kapayapaan na magiging daan naman upang muling maitayo ang templo sa Jerusalem. Kasi wala pong templo sa Jerusalem. Naalala niyo yung mga Hudyo pag po kayo ay mamamasyal sa Israel, may templo po sila doon, yung ruin na lang. Yung may pader doon na yung Wailing Wall. Na pagka yung sumasamba sila, niladasal sila, doon na lang nila inilalagay yung kanilang mga request. Doon sa Wailing Wall, yung iipit nila doon yung mga kasi wala po yun. Pero dadating ang time, itatayo po yun. Uli. Tatayo po uli. Ay sabi diyan, ngunit katulad ng bala ng Panginoong Yesus at ng mga apostol, mag-ingat upang hindi mailigaw ang sinuman sapagkat marami ang paparito at magpapanggap na sila nga ang Kristo. So bakit marami ang malilinlang at maililigaw, mga kapatid? Sa palagay nyo? Bakit marami ang maililigaw, malilinlang? Minsan kahit Christian. Kaya tayo napapahamak pagka hindi natin alam yung mga kasulatan. Dahil ito nga yung babala sa atin. So, yun po yung una. Pangalawa, sabi, yung pangalawang selyo, tatak, inalis ng kordero ang pangalawang selyo at narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, halika, isa namang kabayong pula. Ayan. Kanina, di ba? White horse. Ngayon, red horse. Ayun yan po yung nakalagay eh. Ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Kita niyo po mga kapatid. Ano po yung parallel niya? Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Actually, ngayon nga medyo nag-i-start na eh. Kahit noon pa eh. Pero mas titindi. Pagka dumating po itong tinatawag na 7 weeks. Alam niyo, sabi ng Biblia, ang pagdating ng tao ay katulad ng isang babaeng manganganak. Di ba? Unti-unti. Kakaramdam. Unti-unti. Sumasakit. Hanggang sa patindi ng patindi. Yung pagdating ng Panginoong Yesus, ganun. Kaya nga pahirap ng pahirap. Kita nyo, sabi binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa. Ngayon nga, nahihirapan na tayo eh. Di ba? Doon sa digmaan sa mga kapatid. Tumaas ang Di ba? Hindi nga napansin? Paano kung mangyari na nga ito? Mas matindi pa. So, pasakit ng pasakit. Pahirap ng pahirap. Kaya kinakailangan po tayong mga Christian, sanay tayong mahirapan. Pero maraming Christian ayaw mahirapan. Iniiwasan nila yung mga kahirapan. Kaya dapat tayo matututo talaga tayo magsakripisyo sa ating ginagawang pagsunod, paglilingkod sa Panginoon. Mas maganda yung nahihirapan tayo.
na sumusunod sa Panginoon. Kaya lang tayo ngayon, alam nyo, pag hindi yung komportable sa atin, yung iba, hindi nila ginagawa para sa Panginoon. Pag komportable, ginagawa nila. Kung yung mga bagay lang na ganito, hindi natin magawa para sa Panginoon. Paano kung dumating to? Mga kapatid. Diba? Paalala po ito sa atin. Makakarinig kayo ng mga labanat, mga balita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagaman hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Pero papunta at palapit doon. Susunod sabi dyan, eto yan. The world at war. Red horse. Ano sabi dyan? Ang mga labanan ng mga bansa at mga balita ng digmaan sa iba't ibang dako ay talagang mangyayari bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Ngunit ang mga ito ay mga patunay lamang na ang panahon natin ay hindi na malayo sa mga nagaganap na nabanggit. Hindi na malayo. Susunod, pangilan na tayo? Pangatlong selyo, inalis ng kordero ang pangatlong selyo at narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, halika, isang kabayong itim nakita ko at may hawak na timbangan at nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig nagmula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sweldo sa maghapong trabaho at 3 takal na hari na lamang ang mabibili sa ganun ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Tinan niyo po yung parallel. Yung kinikwento ng Panginoong Yesus. Kasi nagtatanong nga yung mga alagad. Ano yung mga palatandaan? Sabi ng Panginoon, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din, ang mga kaharian, magkakaroon ng taggutom. Titindi yung taggutom. Bakit? Dahil nga sa giyera. Titindi dahil sa giyera. Ay eto pa nga, ang naglalaban pa lang, di ba? Yung Iran at saka Israel, saka US, sila pa lang. Ay paano kung yung mga sumali yung mga di siyempre, lalala, di ba? Dito nga lang po sa atin, sa Baguio nga, nag-announce na sila ng May in-announce sila dun na nasa sila, ang tawag dun. Yung crisis dahil piruhin nyo yung mga doon, yung mga gulay nila, mga hindi nabubulok Tinatapon na nga iba dahil bakit? Hindi may biyahe. Kita nyo, di apektado yung mga kumakain ng gulay. Hindi ba, mga kapatid, ito po yung totoo, reality to. Pag tumindi yung gera, ganun ang mangyayari. Magkakaroon talaga ng taggutom kung hindi ka sanay mag-fasting. Kaya pala tinuturo sa Biblia yung pag-ayun. Kaya lang, ayaw magutom. Feasting ang ginagawa mo. Fast eating. Di ba? Pero magaganap pong lahat yan. Dadating po yan, mga kapatid. Ano sabi po dyan? Ayan, number 3 tayo, di ba? Yung economic crisis. At medyo nga naapektuhan na Ang sabi dyan, ito, ang mabibili lamang ng sweldo sa maghapong pagtatrabaho ay nangangahulugan ng matinding tagutom. Ito ay sapat lamang sa isang tao upang siya ay makakain sa isang araw. Piriin nyo mga kapatid, dadating yung time na yon. Yung sweldo mo, ang mabibili lang isang isang takal. Tapos ikaw lang ang kakain. Paano kung maraming tayong anak?
Di ba? Dadating po yun, mga kapatid. Oh, sige po, eto ulit. Oh, what happened? Naku, problema tayo. Ba't nawala? Napindot mo, anak? Okay. Mukhang inaano tayo Ha? Hindi. So nasaan pang ilang tatak na tayo? Pangatlo. Ayan. Ano po? At ito nga yung economic crisis. O ano susunod? Ayan, yung pang-apat na. Ano? Bilisan natin kasi yung oras eh. Ano? So sabi diyan, inalis ng kordero ang pang-apat na selyo at narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, halika. At ang nakita ko na may isang kabayong may maputlang kulay. Ano? Namutla na. Ano? Kanina pula, ngayon namutla na. Ang pangalan na nakasakay dito ay kamatayan. At kasunod niya ang daigdig ng mga patay. Binigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikapat ng bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, taggutom, salot at mababangis na hayop. Ito yung parallel niya, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Yun niyo po Revelation po to, tapos Matthew po yung ating binabasa rito. So, pinapaliwanag ng Panginoong Yesus yung hula na ipinahayag kay Juan. Magkaparehas. Mga kapatid. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ay, pagka lumindol ay may gutom talaga. Ang matindi pa yung gera. Lindol at gera. Bagay, yun nga lang binabagsak ng mga bomba, parang lumilindol na yun. Babagsakan yung mga building Nakita niyo po, di ba, doon sa yung katabi, ano po yung giniera ng Israel na una? Palestine. Di ba, kawawa yung mga doon? Gutom na gutom. Kaya yung mga yung United Nation ba yun, humihingi sila ng tulong para doon. Mga kapatid. Paano pa kaya kung tumindi yung gera? Tapos sasamahan pa ng mga lindol, ng mga kalamidad. So, ibig sabihin, talagang mangyayari yan, yung gutom na yan. Kung halimbawa, dito mangyari sa atin yun, hindi natin alam yun Kaya bilang Christian, mga kapatid, paano tayo mamumuhay ngayon? Mamumuhay lang tayo ng papetek-petek. Tapos hindi natin pinangahawakan, pinagtitiwalaan, at hindi po natin hindi po natin talagang isinasagawa kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan, yan, yung number po tayo? 4, famine, tsaka yung plague, Mga kapatid. Ang mga tatak na 1 hanggang 4 ay pasimula pa lamang. Sabi dyan, maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Kita niyo po, mga kapatid? Ibig sabihin, patindi ng patindi. Paalala po yan sa atin.
Kaya anong gagawin nating buhay? Paano tayo mamumuhay habang tayo naririto? Ay samantalang yan po ay babalayan sa mga Christian. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, yung muli niyang pagbabalik at yung katapusan ng panahon ng mundo. Sabi diyan ng mga tatak o selyo ng 1 hanggang 4 ay tinutukoy na pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng babaeng nanganganak. Ang mga ito ay mangyayari sa buong mundo at kapwa mararanasan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Ngunit ang paghihirap na ito ay hindi kapareho ng puot ng Diyos na kanyang ibubuhos dito sa lupa. Iba po kasi yung puot ng Diyos, doon sa mga paghihirap na dinadanas ng buong sanlibutan. Mga kapatid, sabi diyan, ang puot ng Diyos ay hindi para sa mga mananampalataya, kundi para lamang sa mga hindi sumasampalataya. Ito ay mangyayari pa lamang sa 7 trumpeta. Partial po yan. Hanggang sa 7 mangkok yung final na siyang magiging wakas ng lahat ng tao sa mundo maliban doon sa mga itinago sa Azel. Kasi po pagka nangyari po yung yung mga paghihirap na yan, mga kapatid, meron pong mga itatago ang Diyos. Lalo na yung puot ng ating Panginoon. Kasi pag dumating ang Panginoon, kukunin yung mananampalataya, may mga maiiwan pa. Di ba? Tapos mangyayari po yung ibubuhos niya na yung puot ng Diyos. Tapos mga kapatid, merong mga naiwan niyan na itinago po ng Diyos dun sa tinatawag na Azel. O pagka pa natin ang haba niyan mga kapatid pag ating aanuhin lahat, ating tatalakayin. Kaya ito munang mga mga lang basic. So ayan po yan. Nasaan na tayo? 4. Yung famine, plague. Po? Next. Ayan, yung tatak o selyo. Number 5. Oras natin. Sabi, inalis ng kordero ang 5 selyo at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa matapat na pagsaksi nila rito. Ubus lakas silang sumigaw, O Panginoon, makapangyarihan, banal at tapat, huwag napunin yung patagalin ang paghatol at pagpaparusa sa mga taong pumatay sa amin. So, ang dami palang mga Christian talaga na papatayin, pinatay. Sabagay, noon pa man, marami ng mga Christian na pinapatay. Doon nga lang sa Africa Di ba? Sinusunog, pinapatay, pinagbababaril yung mga Christian doon. Lalo na yung mga Muslim extremists ang mga nila. Pero kababayan din nila yun. Pero yung Christian ang pinapatay lang. Tingnan niyo po sabi diyan, binigyan ng puting kasuotan ng bawat isa sa kanila. So, ibig sabihin, nasa na to? Nasa langit na to. Mga pinatay na to Sabi diyan, at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti ng panahon o pangpanahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo, napapatayin ding tulad nila. Ay, meron pa pala. Meron pa palang papatayin. Mga kapatid. Kaya sabi dito ng Panginoon, sa mga panahong iyon, ito niyo po, ito po yung parallel niya, na sinasabi ng Panginoong Hesus, sa mga panahong iyon, yung mga panahong paghihirap, sabi niya, kapuputan kayo lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Ito niyo po mga kapatid. Dadating po yan.
Kasi alam nyo, yung Antichrist, ano po, siyempre, ang gusto ng Antichrist, sambahin siya ng mga tao eh. Ay yung Christian, yung mga Hudyo, hindi sasamba sa kanya. Kaya uusigin yung mga Hudyo, pati yung mga Christian. Sa panahon ngayon, mga kapatid, halimbawa, dito sa atin, di ba? O lahat ng mga Kristiyano dito sa Antipolo, sa pangunguna ni Mayor. Napanig na rin ang Antichrist. Hindi, totoo po ito mga kapatid. Ito yung posibilidad. Halimbawa, pumanig sa Antichrist. Hindi nagpapugot ng ulo. Di ba? Ano gagawin? Patayin lahat yan. Siyempre, ikaw naman, may pamilya ka, di ba? Gusto mo mabuhay. Anong gagawin nyo? Anong gagawin natin? Huhulihin ngayon. Ano? Pag may nahuli sa inyo, ano? Ba, nahuli si Fabio. Marami ka bang kilalang Kristiyano? Oh. Magtuturo ngayon si papatayin kita pagka hindi mo tinuro. Hindi pwedeng ganon yung senaryo. Ikaw naman, kung maninindigan ka, papatayin ka. Kaya sabi po rito, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Ikaw naman, siyempre, ayoko mamatay. Gusto ko pa mabuhay. Pero ang nasa isip mo lang, yung buhay dito. Gusto mo iligtas yung sarili mo eh. Di ba? Kaya anong gagawin ng iba? Ay, may kilala po akong mga Christian. Yun nga yun, meron nga akong pastor eh. Tuturo ko po sa inyo, yung pastor namin, doon po nakatira doon sa church. Ayan, sabi, mapopot sila at magtataksil sa isa't isa. Magkakapatid tayo, ha? Magkakapatid tayo. Pag nangyari yun, sasabihin, naku, ito na yung sinahabi ni pastor. Ito na yung sinahabi ni pastor. Ikaw naman, siyempre, sa takot mo, ayaw mahirapan, mamimili ka, siyempre, magtatatakan pa nga nun eh. Yan, 666. Antichrist. Yung numero ng Antichrist. Pag nahuli ka, papatata ka ngayon. Kanino ka? Kay Kristo o sa akin? Iisip kang ganun, Kasi papatayin ka eh. Pupugutan ka ng ulo, halimbawa. O kaya pahihirapan. Mga kapatid, sasabihin niyo naman sa pastor, nananakot lang kayo. Ay, hindi po. Kasulat po yan lahat. Mangyayari po yan. Kaya nga, warning po siya eh. Mga tanda siya. Bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Ano sabi diyan? Ayun. Malapit na. Sabi ito, unawain ninyo, sabi po yung kapag ito yung daranasin, unawain ninyong mabuti kapag nakita ninyong naganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam, nakalapas na ang tinutukoy ng propeta Daniel. Di ba? Binasa natin, basa tayo sa Daniel. Sabi, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukit ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamahinga. Mga kapatid, sabi nga, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula pa ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon.
at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Pero mararanasan muna. Pagkatapos maranasan yun, hindi na mararanasan kahit kailan. Mangyayari po yun, mga kapatid. Pag dumating po yung panahon na ito. Kaya lang ngayon, yung mga Christian, parang lang, di ba? Yung parang binabaliwala lang nila. Yung mga kaganapan sa panahon natin ngayon. Ano pa po? Ayan, di ba? Saan tayo? 5. Ayan, the Antichrist will demand worship and false prophet will force everyone to worship the Antichrist. Kaya yung pang-6, nasusunod, ayan. Teka, yung pagkikilala muna ng Antikristo, sabi, pagkalipas ng 62 linggo, yung binasa natin kanina, ilan yung 62 linggo? 434. Ang lungsod at templo ay wawasaki ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating sa parang ba't magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. Ang haring ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Yun yung 7 years. Amen? Ayan. Pagkaraan ng kalahating linggo, 3.5 years. Ganun po yun, mga kapatid. Ang basa. Patitigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ang templo na kasuklam-suklam na kalapas-tanganan. Ibig sabihin po nito, i-claim niya na siya yung Diyos. Papakilala niya na siya yung Diyos. Mananatili hanggang wakas ng Diyos. Sa wakasan ng Diyos. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. So, eto na po yan. Nasaan na tayo? 6. Tingnan niyo po, ha? Mga kapatid. Ayan, naranasin ng mga mananampalataya ang matinding kabigatian, hindi pa nararanasan mula pa ng likhain ng sanlibutan at hindi na mararanasan pa kahit kailan. Sapagkat sa panahong ito, itatanghal ng Antikristo ang kanyang sarili bilang Diyos kasama ng huwad na propeta at ipapatupad niya ang pagsamba sa Antikristo. Ang ayaw sumamba sa Antikristo ay mamamatay, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami at tatalikod sa kanilang pananampalataya. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong iyon, walang mananampalatayang matitirang buhay. Ngunit alang-alang sa mga inihirang ng Diyos, paiikliin ang panahong iyon at ang mga mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Paano paiikliin yun ng Diyos? Yung pong rapture o yung pagdating ng Panginoong Jesus. Dahil kung hindi yung gagawin ng Panginoon, lahat ng Christian mamamatay. Physically, mapapahamak. Kaya, ito yung tatak na pang-6. At inalis ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol na malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, ang buwan ay naging kasimpulan ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mga bobot na bunga ng igos kapag binabayo ng malakas na hangin. Naglahong langit na parang kasulatang nirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Mukhang mapapatag, Dadating po mawawala nga yung dagat, sabi ng Biblia, Yun, di ba, mababasa natin? Kaya puro lupa na lang. Kaya sa panahon yun, paghahari ng Panginoon, kasama mananampalataya, Puro land, yung biyahe, land. Mawawala yung dagat. Lang po yan, dagdag ko lang. Sabi, nagtago sa mga yumnib na bato, ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mga kurap. Wala pala rito. Mayayaman, ang mga makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makumbli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. So nakita nila, di ba? Nakikita nila.
ang Panginoon. Takot na sila. Kita niyo po mga kapatid, sapagkat dumating na ang malagim na araw ng pagbuhos nila ng kanilang puot at sino ang makakatagal. Alam niyo, ito yung pagdating ng Panginoon. Tingnan niyo po yung niya, paral niya. Pagkatapos ng kapighatiang iyon, ayan, ang linaw. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong iyon, yung tinatalakay natin, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ng mga bituin. Alam niyo yung mga bitong binabanggit yan, hindi yan literal na bituin. Dahil yung bituin, pagka nalaglag yung dito sa earth, wala na tayo lahat dito. Kasi yung bituin, kasi laki din ng earth. Tama, hindi? Hiniwala ba kayo sinasabi ko? Opo, yung mga bituin, kasi ang mga bituin, mga yun planeta yun Kasi laki din ng yun kung literal po yan, ang mga bituin, lahat tayo maano. Sino ang binabanggit sa Biblia na halimbawa ng mga bituin? Si Lucifer. Yung mga anghel. Kaya babagsak. Dahil babagsak sila dito. Kaya manggugulo sila Dahil malapit na yung wakas nila. Mga kapatid, kaya sabi diyan, mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Tapos sabi, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. At mananangis ang lahat ng bansa. Yun yung kanina, yung binasa natin. Makikita nila. Tapos sabi diyan, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. So, paiksiin ng ating Panginoon, ng Diyos, yung kapighatian na nararanasan ng mga Christian sa pamamagitan ng rapture, pagdating ng Panginoong Jesus. Ayan po, linaw sa hudyat ng malakas ng tunog ng trumpeta, tu-tu-tu-tu! Maririnig ba natin yon? Ayun ang sabi Tao, yan. Eto ang susunod. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Rapture. Mga kapatid, yun po yung rapture. Paano kung hindi ka nakahanda? Paano kung nagpatataka na? Hindi ka nagpapugot ng ulo kaya? Yung pinugutan ng ulo, mararapture. Yung mga nagtiis hanggang wakas. Sabi ang siyang maliligtas. Ayun po yung salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Yung iba parang pastor. Yes. Kaya po ito'y tinuturo sa atin para makapaghanda tayo sa buhay na ito. Alam nyo, kaya wag na nating paghandaan masyado. Yung puro dito, mga kapatid, yung mga panlupa. Madalas ang turo ng mga apostol, isa-isip yung mga bagay na panlangit. Ang aming paningin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita. Mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Okay lang, magtrabaho tayo, mag-aral, sige. Pero, wag yan ang maging dahilan para hindi tayo mamuhay na sumusunod sa ating Panginoon. Kasi dadating po itong araw na ito, mga kapatid. Sige pa, para matapos natin. Meron pa po, ika-6 po yun. Kaya, yung ika-7, di ba, sa pagitan ng 6 na tatak, na selyo, 7, magra-rapture. Magra-rapture. Kaya ito yung sinabi ni Apostol Pablo. Tinuturo niya,
Mga kapatid, nais tayong malaman niyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat na namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon, sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. O, di ba? Yung binasa natin kanina? Pagtunog ng trumpeta. O, di ba? Pinapaliwanag ngayon ni Paul. Yung sinabi rin ng ating Panginoong Yesus. Doon sa Matthew. Pagtunog ng trumpeta, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. O, kaya yung mga pinugutan ng ulo, di ba? Mga pinatay. Oh, bubuhay yon. At saka yung mga namatay nung unang panahon na sumunod sa Panginoon, bubuhay yon. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapa kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Yan po yung mga gaganap, mga kapatid. O, kaya nga po ako, ginagawa ko, gawa lang ng gawa. Basta para sa Panginoon, kahit mahirap, kahit mainit, sa Panginoon eh. Papakahirap nga tayo para hindi sa Panginoon eh. Yung pampara sa Panginoon, mas mabuti yung tayo nagsasakripisyo para sa Panginoon. Pero puro yung pagsasakripisyo lang natin para dito lang, sa lupa na ito. Ano? Ay sayang lang. Pero pag para sa Panginoon, hindi. Maigi na yung dumating siya na nasumpungan tayo na naglilingkod at sumusunod. Ang susunod yan, tinuro din yan ni Pablo sa Corinto. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisapatan, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, binanggit niya na naman. Ewan ko, maririnig talaga natin to. Yung mga tao, ano yun? Makikita nila ngayon. Yung mga Christian, maakit sa langit, sa alapaap. Uy, o kaya yung magkasama kayo ng asawa mo, yung mga anak mo, kinuha sila, ikaw naiwan. Ayun, malaking problema. Diba? Pagka kinuha sila, ikaw naiwan. Ang tanong, pwede pa ba maligtas yung maiiwan? Pwede pa. Kasi marirealize natin, na totoo po pala lahat yung sinasabi ni pastor ng salita ng Diyos. May maiiwan. Ang masaklap kung hindi natin kayanin. Kasi mas mahirap. Ay, saan nyo gusto? Sa rapture o yung maranasan natin? Mas matindi. Yan po yan, mga kapatid. Sige, oras natin. Para malapit tayo. Kaya may pag-asa tayo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? Dapat ganito gawin natin. Sige. Ayan, dahil dito tayo po'y naniniwala na ang rapture ay hindi magaganap sa simula o yung simula ng paghihirap. Hindi rin sa gitna ng paghihirap o sa dulo ng mga paghihirap ng huling linggo o huling 7 taon ni Daniel. Ito ay magaganap matapos ang kalagitnaan, pagkatapos ng kalapastangan ng walang kapantay o yung abomination of desolation. Ito po yung, di ba yung pinahayag ng Antikristo na siya yung Diyos, dapat sambahin.
Sabi pong gano'n, ano? Sabi diyan, sa katunayan, mararanasan ng mga mananampalataya ang mga paghihirap na nabanggit. Kaya isinulat ito upang maging babala sa mga mananampalataya, upang maging handa sa mga mangyayari bago dumating ang Panginoong Yesus, ang wakas ng panahon. Mayahanda lamang natin ang ating mga sarili kung diringgin natin ang mga babalang ito at isaayos ang buhay at lakad pananampalataya. Amen? Sige, meron pa po. Ayan, taliwas sa karaniwang kalinlangan at paniniwala, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, hindi po isasama sa pagkaon ang lahat na nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Manapa, ang babalakan niya ay yaong mga nagmamatapat at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya sabi po doon, di ba, yung mga natagpuan ng Panginoon nila, no, na ginampan nila yung kanilang tungkulin, magaling, tapat at mabuting alipin na pagkatiwalaan ka, no, sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa mas malaking bagay. Hindi po mahalaga yung ating mga talento, mga kaloob, mga kakayahan, abilidad kaya. Ang mahalaga, namumuhay tayo at sumusunod ng may katapatan, naglilingkod tayo sa Kanya. Hindi po mahalaga yan. Kasi may binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Hindi mahalaga sa Panginoon nila kung gaano kadaming binigay. Ang sinabi niya, well done, good and faithful servant. Good and faithful, parehas ang sinabi niya doon sa 5 at 2. Paano yung sa 1? Ayan, tamad at masamang alipin. Kaya ayaw ni Lord ng tamad eh. Labasan natin, magpakasipag nga eh. Tsaka na lang, pastor, pag malapit nang dumating si Lord, hindi ko na yan, tsaka ko na lang gagawin yan. Paano kung kunin ka na ni Lord mamaya? Sige nga. Hindi nga natin alam kung ano yung mangyayari sa araw ng bukas. Dapat bawat araw, talagang naglilingkod tayo na sumusunod sa Panginoon. Paano pa kung mangyari yung mga lahat ng yan? Nandito pa tayo. Kayanin mo kaya? Yun nga lang mapagsabihan ka ng, sasabihin sa'yo na, Arben, makinig ka ha? Huwag mo nang gagawin to, gagawin niya, ganyan. Kung yung mga ganun lang, di ba? Na mo na kaagad, yung minamasama mo na, yung parang binabal. Paano pa kaya pag dumating yung mga ganito? Paano pa kung mangyari? Siyempre, hindi ka sanay mahirapan Alam nyo, masakit yung ikinukurik Pero mas mabuti ng ganito mga kapatid. Masakit po yung di bali nang maranasan mo yung sakit ng pagdidisiplina kaysa yung sakit ng pagsisisi. Magkaiba po yun. Masakit pag tayo, nag-aaral tayong ganito. Parang kinukontra mo ngayon, di ba? Disiplina ng Diyos yun Naku, hindi ako niniwala dyan, pastor. Yung ganun. Tapos, bandang huli, magsisisi ka. Mas masakit. Mas mabuti nang masaktan tayo na tayo dinidisiplina. Kaysa, masaktan, mahirapan tayo dahil pinagsisisihan natin yung mga hindi natin ginawa. Mga kapatid. Meron pa po, sandali na lang. Ayan. Eto na. Iniatas na ngayon. Eto na yung sa pampito na tayo. Konti na lang mga kapatid. Konti na lang. Sige. Yung pampito. Nang alisin ng kordero ang 7 selyo, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalahating oras. Pagkatapos ito'y nakita kong 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trumpeta ang bawat isa sa kanila. Tandaan po natin,
nag-rapture na nito. Ang susunod na ngayon, yung ihipa na yung mga trumpeta. Ito po yung puot ng Diyos, mga kapatid. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan, insenso at tumayo naman sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono. Kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos mula sa kamay ng mga anghel ay unti-unting tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso. Kalakip ang dalangin ng mga hinirang ng Diyos. Matapos na ang anghel ay kumuha ng mga baga mula sa dambana, inilagay sa sunugan ng insenso at inihagi sa lupa at biglang kumulog, nagkaingay at kumidlat at lumindol. Ito. At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. So, eto po yan. Eto na yan. Natapos na yung 3.5 years. Yung susunod, sa 3.5 years, eto yung mga magaganap. Yung rapture, tapos, eto. Yung 7 trumpeta, the 7 trumpets. Sa gitna ng lahat ng paghihirap, maging ng kamatayan, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Sa halip, mayroon tayong pag-asa. Siya ay babalik at ang mga nasa Kanya ay kakaunin. Makakasama niya sa walang hanggan. Kailangan po nating digin ang mga babalang ito upang hindi maagaw sa atin ang pag-asang ito at hindi mailigaw ni naman sa halip ay makapaghanda at maging handa sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At pagkatapos po ng 7 tatak o selyo ay pasisimulan naman ang eksena sa paglitaw ng 7 anghel na may 7 trumpeta na ipapaliwanag sa susunod na pag-aaral. Ayaw po kayong absent. Mas matindi. Mga kapatid. So, ang 7 mga tatak ay mga mariing babala at hula sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ay hamon sa bawat isa na isaayos ang buhay at lakad pananampalataya. Ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig at habag. Subalit siya ay Diyos din ng katarungan at pagpaparusa. Ililigtas niya ang lahat ng nasa Kanya ay nananalig. Ngunit parurusahan naman niya ang sino mang ayaw duminig at sumunod sa Kanya. So, dinggin natin ang pahayag ng 7 mga tatak. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So,